Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na bisto agad. Speaker D na bulabog ni BP Sara. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. President Bongbong Marcos Jr. nanawagan ang Pangulo na tulungan si Secretary Dizon. Yan sabi niya po dito, tulungan ninyo po siya, Vince Dizon, dahil marami siyang kailangang gawin. Nanawagan si President Bongbong Marcos Jr. sa mga mamamayan na tulungan si DPWH Secretary Vince Dizon na hukayin ang issue hinggil sa anomalyang flood control projects sa bansa. Maraming naiwan na problema na ngayon kailangan niyang ayusin. Pero siguro sa pagkakakilala natin sa ating sekretary ay kaya-kaya niyang ayusin lahat ng yan ayon po kay President Bongbong Marcos Jr. Makakaasa kayo na inaayos natin at itinutuwid ang mga prosesong nagpapabagal at nakakaabala sa ating pag-unlad. Meron ba? Meron po bang pag-unlad? Pagbagsak kaya ang mayroon tayo ngayon, di ba? Sa administrasyong ito wala pong pag-unlad kundi pagbagsak ang meron po. Bagsak ang ekonomiya, mahal ang mga bilihin, inflation, at marami pang iba. Corruption is one of masasabi natin pagbagsak talaga ng bansa, no? Itong corruption na ito. Sabi niya po, tulungan natin si Secretary Vince Dizon kasi marami siyang kailangan gawin, no? Sabi niya pa maraming naiwan na problema. Pero teka lang sir. Teka lang po Mr. President. Sino po ba ang nang iwan ng problema? Kung si dating Secretary Bunuan po, di ba sino po bang nagtalaga? Sino po bang nag-appoint kay Secretary Bunuan para maging DPWH Secretary? Di ba? Sino po? Baka sa iba niyo naman po isisi yan. Di ba? At saka bakit ang tagal-tagal niyo? Biruin niyo last year, 2024 yun, di ba? Nung nabisto yung flood control project. Under po yan ng DPWH. Biruin niyo, pinaabot pa po. Ng isang taon. Di ba? Nag-SONA. Pinaabot pa po ng isang taon bago niya sinibak si Bunuan. Pero hindi lang isang taon eh. I think the president no? From the very start ng kanilang pag-appoint kay Bunuan that mayroon talagang ganitong mangyayari. Kaya nga po binuwag nila yung PACC. Dahil there is something talaga. Diba? Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Tulungan daw si Vince Dizon. Okay? Wala namang problema sa pagtulong. No? Kung kaya lang. Kung kaya nyo po mga kababayan na tulungan si Secretary Vince Dizon, kasi parang si Secretary Vince Dizon na ang tagapaglinis ng administrasyong ito. Diba? Parang si Superman na si Secretary Vince Dizon, no? Nung sa DOTR, napakagaling po ng ginawa niya, no? May mga marami pa siyang ginawa mga kababayan para sa administrasyong ito. Ngayon naman, nandito naman po siya sa DPWH. Baka sa last term po ni President Bongbong Marcos Jr. ay mapunta po si Secretary Vince Dizon sa Department of Agriculture. Nako po. Anyway, eto pa si Yuse Claire Castro. Sabi po ni Yuse Claire Castro, may nakita po pala tayong ibang talent ni Vice Presidente. Magaling po pala siyang magpatawa kahit hindi siya komedyante. Nako, ang Pangulo umaaksyon, gumagawa, nagtatrabaho. Nakikita po ng taong bayan kung paano po ba ang pagtugon ng Pangulo sa
sa mga hinaing ng mga kababayan natin, especially sa maanumalyang flood control project. Oo nga no? Umaaksyon talagang Pangulo pero late na. Late na po ng umaksyon ng Pangulo kasi masyado na pong malala ang korupsyon. No? Bakit ganun? Para palaging late umaksyon ng Pangulo, no? There is no such prevention. Palagi ng naghahabol, no? Anyway. Baka aangal na naman kayo kayo pong nanonood ngayon, baka sabihin nyo, talaga bang umaaksyon, gumagawa at nagtatrabaho ang Pangulo? Parang wala namang para wala namang accomplishment. Ano ba yung trinatrabaho na yan? Jose Claire Castro, di ba? May trinatrabaho tapos walang accomplishment. Ano bang trinatrabaho na yan? Baka ghost din yan, di ba? Ano yung tawag nila? Baka guni-guni din yan, di ba? Yung pagtatrabaho ng Pangulo na wala namang accomplishment. Baka guni-guni po yan, Nako po. Anyway, eto pa mga kababayan, Senator Ping Lacson. Nako po, etong matindi mga kababayan. Eto, ang tingin ko dito, parang pinapaboran po nila si Bryce Hernandez. Sabi po kasi dito sa balita sa GMA News, 41 minutes ago. Papayagan namin siyang, sabi po ito ni Senator Lacson, papayagan namin siyang lumabas kung hindi bukas sa linggo para maghanap ng sinasabi niyang katibayan. Kung wala siyang mapapakitang katibayan, mananatiling aligasyon, iyon. Pero kung may maipapakita siya, pwede naming irekomenda sa ICI o sa Ombudsman na filean ng kaso iyong aming dalawang colleagues. Yan na. Mas pinapaboran pa ni Senator Lacson itong hinayutak na si Assistant Engineer Bryce Hernandez kaysa po sa kanyang mga kasamahan dyan po sa Senado. Wala, okay din naman yan, no? Yung tugisin kung sino ang dapat tugisin. Pero mga kaubayan, di ba halatado naman na nagsisinungaling itong si Bryce Hernandez, no? Hindi po siya consistent sa kanyang mga statement. Kaya hindi ko alam kung ano ang nag-udyok, ano ang nag-udyok kay Senator Ping Lacson na paniwalaan, no? What is the motive, no? Ni Senator Ping Lacson sa pagtitiwala dito kay Bryce Hernandez. Anyway, sana may ebidensya siya para hindi naman sila maging kahiyahiya. 'Di ba? Kasi kapag walang ebidensya ito, kahiyahiya po pati ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee, no? Na si Senator Ping Lacson. Bakit ko nasabing kahiyahiya? Kasi nagpauto siya kay Hernandez, 'di ba? Wala namang palang ebidensya. From the looks of it, ganun naman talagang lumalabas. Nagpauto lang siya kay Hernandez, di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Ngayon, itong mga pahayag ni BP Sara tungkol sa pagpalit ng liderato sa Kamara. Ito po, post ni ang balita ngayon. Title, Palit Mukha Lang sa Kamara. Sa isang panayam sa Davao City, diretsahang sinabi ni BP Sara na ang pagpapalit ng liderato sa Kamara ay palabas lang at hindi tunay na reforma. Ito ang kanyang exact statement. Sa iyong pagpapalit nila ng speaker, yan ay para lang yan masabi ng mga tao na mayroon silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yon. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, at of course, siyempre, papunta rin yan kay BBM. Idinagdag pa niya na ang mga plano para sa 2026 budget ay sila-sila rin ang nag-usap-usap at nagdidesisyon. Kaya walang tunay na pagbabago sa sistema. So,
Payag ng Pangulo. So sila lang din yan. Sila lang din nag-usap-usap kung anong gagawin nila at sila din na nagplaplano kung anong gagawin nila sa 2026. Matatanda ng umupo bilang bagong speaker si Isabela Representative Faustino Buji D. III nitong September 17 matapos magbitiw si Martin Romualdez dahil sa pagkakasangkot sa kanyang pangalan sa flood control scandal. Okay, so may tungkol sa liderato ng Kamara, no? OGD, well-known Marcos loyalist, kapartido ni Pangulo sa Partido Federal. Kung tunay na pagbabago gusto ng Pangulo, hinamon siya ni Attorney Jimmy Bundok. Ang hamon ganito, bakit hindi si Congressman Toby Chanco ang inyong inilagay kung gusto ninyo talaga ng pagbabago? And to me, I agree. Kaya lang, professional, anong tawag ko dito kay Congressman Toby Chanco? May delikadesa. Hindi siya opportunista. Bago nagbutuhan sa Kamara kung sino ang papalit, sinabi ni Congressman Toby Chanco, maraming lumapit sa kanya para hikayatin siya na lumaban para sa speakership. Kaya lang sabi ni Congressman Toby Chanco, huwag! Ang sama dyan. Kasi ako yung unang naging maingay, ako yung lumalaban tungkol sa laban sa korupsyon sa Kamara. Tapos kung ako ang kakandidato, para bang lumalabas na opportunista ko dahil gusto ko lang ang pwesto ng speaker. So wag niyo akong isama dahil ang issue dito hindi yung posisyon kundi ang issue yung korupsyon na nangyayari sa Kamara. Out ako dyan. Wow! Grabe prinsipyo. Kaya ang tanong, bakit ang presidente hindi niya inilagay itong tao na may prinsipyo? Itong Bujidi na ito, ikinampanya mismo ni Martin Romualdez. Bago siya bumaba kahapon, kinausap niya. So, ibig sabihin lang ito mga kababayan, continue po ang ligaya, okay? Kaya itong Greece, tuwang-tuwa. Diba? Tuwang-tuwa sila kahit napalitan si Speaker Martin Romualdez, parang hindi rin pinalitan. Diba? Kasi yung binoto po nila ay yung rinekomenda ni Speaker Martin Romualdez. Hindi ba talagang mga ito? Nagpalit pa kayo. Diba? Sana hindi na lang nagpalit para mas galit pa ang taong bayan, no? Sabagay, kahit nagpalit, kasi parang medyo ngayon, humupa ng kaunti yung galit po nila dito sa House of Representatives, di ba? O kahit tayo, di ba? Kasi narinig natin, nagpalit na pala, salamat, nagpalit. Pero, behind the scene, no? Na nagpalit na, ganun pa rin, no? Sila pa rin, kontrolado pa rin nila, yung speaker, no? Hindi nga lang si Speaker Martin Romualdez, but still, no? Kontrolado pa rin pong nila. Nako, walang pagbabago dito mga kababayan. Not unless, no? Sabagay, malabo rin talagang susunod at susunod po ito. Yung House leaders, pwede ba Bujidi ang inyong ihalal kapalit ko? Pumayag naman sila. So ano ngayon? We were not born yesterday. Agree ako dito kay VP Sara. Ganyan din ang sabi ni Congressman Pulong Duterte na palit mo ka lang, parehas lang na bulok. Miss opportunity, sayang ang Pangulo. Para bang alanganin ng Pangulo, parang gusto niyang magreforma, parang may pumipigil sa niya, huwag yan!
ito ang gusto ko. Ganun ba? Sige na lang. Yan ang gusto mo. Ano pa? Yung hamon ito ni hamon ni Attorney Jimmy Bundok. Gusto niyo ng reforma? Huwag niyong i-appoint si Secretary Boying Rimulya na ombudsman. Kasi nagpupumilit talaga si Secretary Boying. Gustong-gusto niya maging ombudsman. Kasi daw, sabi niya, ang Office of the Ombudsman daw, kailangan ng isang vigorous leader. At siya yun. So, labanan ng korupsyon. Ang bot na lang, ito, si Congressman Kiko Barsaga. Hinirap po niya si Secretary Boying. Ipakulong mo muna si Martin, sabi ni Barsaga, ipakulong mo muna si Boying Rimulya bago ka mag-apply, maging karapat-dapat na ombudsman. So, si Speaker Martin yun. Ano pa yung napanood ko? Si POV, Point of View, si Attorney Regal, Oliva Regal. Nako, ang ganda yung kanyang Facebook reel na it's just a show. Sabi niya, ano lang yan, pakitang tao para maalis yung galit ng taong bayan, but watch out dahil hindi totohanan yung pagre-resign. So yan mga kabayan, inuuto lang tayo ng mga ito, no? Niloloko na naman tayo, binubudol na naman po tayo. It is up to you, no? Kung magpapabudol ka, kung magpapaloko ka ulit, wag naman sana mga kabayan. Let's stand together, no? Dito po sa mapanagot itong mga hinayutak na to, ba? Ng mga kurap sa ating gobyerno. Para ang susunod na henerasyon, ay talagang maging prosperous mga karibin natin. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat mga kababayan. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.